Hello, what's up mga lods? For today's video ay i-review natin itong mini bluetooth speaker at ang brand nga pala nito ay KNT. Ang model nga pala niya ay Z6S RGB. At kapag bibili nga pala tayo ng speaker na to ay meron nga pala tayong apat na kulay na mapagpipilian. Ito nga pala yung ating mga color option. Meron tayo dito yung kulay red, kulay blue, kulay gray at kulay black. Pinaka gusto ko sanang bilhin dito ay yung kulay gray. Pero dahil out of stock siya, buti na lang meron pang isang color na pasok din naman sa gusto kong kulay. Ito yung kulay blue. At pagdating naman sa design ng speaker na to ay satisfied naman ako, hindi siya pangit tignan. Pagdating naman sa materials mga lods ay made of plastic nga pala yung Bluetooth speaker na to. Pero yung plastic niya ay may pagkasolid na parang may rubber coating. Para kasing may pagka-rubber ang feeling kapag hawak mo na siya. Dito sa harap ng speaker na to ay makikita natin yung logo ng KNT na kung saan doon sa unboxing ko sa aking YouTube shorts ay natatanggal ito. Bali dinikitan ko na nga lang pala siya gamit yung adhesive ng LCD. Ayan yung T7000. At syempre sumunod dito sa logo ay itong speaker mesh. At itong mesh nga pala na to ay made of metal. Dito sa mesh na to, yung sa loob niya nandoon naman yung speaker at yung RGB light. At sa gilid nga pala ng speaker na to, kaliwa at kanan, ay meron tayong diaphragm or passive radiator na kung saan ay malaking tulong ito para maibos pa yung sound ng speaker. At dito naman sa kanyang passive radiator ay meron ditong aluminum plate sa gitna. Ayan. Dito nga pala sa ilalim ng speaker ay merong kulay itim na rubber dito na huggies oval. Tapos meron siyang guhit-guhit na naka-X na kung saan ito yung magsisilbing grip niya para hindi siya dumulas lalo na kapag tumutugtog. Dito naman sa likod ay meron siyang TF or SD card slot at USB-A port para saksakan ng ating mga flash drive. At meron ding micro USB port para sa kanyang charging. At meron din nga pala yung butas para matanaw natin yung LED indicator. Dito naman sa ibabaw ng speaker sa bandang kanan ay makikita natin yung leader. At ito yung nagsisilbing bit-bitan natin kapag gusto natin siyang bit-bitin. At dito na rin sa ibabaw ng speaker ay makikita natin yung kanyang mga controls. Nandito yung power button, volume plus, at ito naman yung mode. Ito yung pipindutin natin kapag gusto natin siyang i-switch sa Bluetooth, FM, at meron nga rin pala siyang option para sa auxiliary or AUX na wala naman siyang port na auxiliary dito sa likod. Tapos meron na rin siyang butas dito. Di ko lang alam kung gumagana yung kanyang microphone. Pero sana gumagana siya, hindi ko na i-testing. Ito naman yung volume minus at ito naman yung button para sa kanyang RGB light. Ito nga pala yung default mode ng RGB light na to na kung saan kapag in-on natin yung speaker na to ay automatic na rin na naka-on yung RGB light. At ito naman yung kanyang pangalawang mode. Ayan. Kung mapansin nyo dito ay para lang kumikindat yung RGB light habang nagpapalit-palit siya ng kulay. Ito naman yung pangatlong mode. Ayan. Umiikot siya ng pa-clockwise. Tapos nagbabago siya ng kulay. Ito naman yung pang-apat. Ayan. Steady lang siya sa isang kulay. Tapos pag dilim niya, saka siya magbabago ng kulay. Ito naman yung panlima. Ayan, kung mapapansin nyo, color white lang siya. Steady lang yan. Para lang siyang cob light at pwede rin natin siyang gamitin pang ilaw sa dilim. At sa pang-anim na pindot, yun na yung turn off RGB light. Pagdating naman sa sound ay pasado naman siya sa akin. Malakas na siya para sa ganito kalaking speaker. Pagdating naman sa build, solid naman yung body niya at mukhang makapal. Kaya naman maganda yung kanyang tunog. Pero nakukulangan pa rin ako sa bass. Pero para sa ganito kalaki ay sobra-sobra na yung lakas niya para mambulabog ng kapitbahay. Hindi biro lang para mapaindak yung ating mga kapitbahay. Ngayon naman loads ay titesting natin yung charging nitong speaker na to gamit itong charger ng cellphone. Yung voltage nga pala nito ay 5 volts 2 ampere. Bali 10 watts siya. Pagdating naman sa charging ay dito lang ako nadismaya sa Bluetooth speaker na to dahil inabot ng 4 na oras bago siya ma-fully charge.
At nung sinukat ko nga yung kanyang charging input ay umaabot lamang ng 5.25 volts, 0.23 ampere. At kung i-multiply natin yung 5.25 volts sa 0.23 ampere, ang total lamang niya ay nasa mahigit 1 watt lamang. Kung automatic turn off din nga pala yung kanyang LED indicator kapag fully charged na siya. Pagdating naman sa testing ay pinol charge ko muna yung speaker na to, tapos naka full volume at naka on yung kanyang RGB light. At inabot lamang siya ng 1 oras bago siya nag-shutdown. Pagdating naman sa testing, ang ginamit ko nga pala dito ay itong flash drive na kung saan base sa aking experience ay mas malakas ito mag-consume ng charge ng battery compare sa Bluetooth connection lamang ang gamit natin. Bluetooth mode. Play by USB drive. At ipapakita ko na nga rin pala sa inyo yung sound test at saka yung speed Bluetooth connection nitong CKNT Bluetooth speaker. Okay, ayan mga lods, at naka-range tayo ng mahigit 10 meters mula dun sa Bluetooth speaker. Tapos i-connect natin siya via Bluetooth. I-click ko lang tong screen recorder. Naka-screen record tayo ngayon, tapos punta tayo dito sa Bluetooth. Tapos ayan, lumabas na yung KNT. Connect natin. Ayun, connected naman siya. Tapos nakikita rin natin dito yung level ng battery kung ilang percent na siya. So yung charge ng ating speaker ngayon ay 100%. Ito siya mga lods, yung KNT. So try nating magpatugtog. Bitin ang sarap ng coffee? Mga lods, oh, lakas. Okay, good siya kahit na malayo yung malayo yung speaker. Malakas yung niya, tsaka mabilis din yung connection. Ayan siya mga lodi. Kahit na mahigit 10 meters, malakas siya, tsaka mabilis yung connection niya. Solid naman sa connection. Hindi naman tayo bibiguin ito. Ang naging problema lang talaga niya yung sa battery. Mabilis siyang, hindi naman mabilis malobat kasi nuabot pa rin siya ng 1 oras na naka full volume, tapos naka USB flash drive pa yung gamit natin, tsaka naka on itong RGB light. Sa charging naman, yun talaga yung hindi ko nagustuhan sa kanya, mabagal, inabot ng 4 na oras. At yun lang mga lodi para sa video na to, at maraming salamat nga pala sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo yung video na to ay please like and share, at pakiclick nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pong uploads. Hanggang sa muli po mga lodi, thanks for watching.